Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi, chatters! Hello, chatters! Yes, welcome Welcome back to back. us. Welcome back to us again. Diba? Masyado tayong maraming pahinga dahil marami rin tayong gawa sa buhay. Oo Kaya nga. dapat magpahinga. Diba? Work-life balance, kumbaga. Oo. Ito yung pang-balanse. Ito yung pang-balance. Oo. Chismisan. 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 Okay. Ano lang tayo? Recap lang kasi baka nakalimutan na natin yung mga nangyayari. So, today is our ninth episode for season 10. Yes, for season Yes. 10. And currently, gusto ko lang mag-hello sa 127 chatters natin. Hello there. Lumagpas tayo ng 100. Cannot believe this. May may mga na-scam tayong ano. Grabe yung scam. May mga na-inspire tayo na Inspire. 127. Actually, Kailangan natin i-claim. 27. Yung 100, kamag-anak. Kapamilya natin. Yung Oo, 27. oo pala. Charot lang. Yan. Ayun na nga. So, ano ba ang paano natin for today? Ano tayo? Magbe-base tayo sa mga current issues and events in the Philippines. In the Philippines, usually. Hindi kasi for the past episodes, parang ang mga paano natin is from our listeners, from our chatters, di ba? Ngayon Tama. naman, parang gusto rin natin mag-share ng ating paano dahil marami tayong nasasagap na mga issue at saka syempre for the ano na rin tayo, for the tawag dito, For for the clout. chismis. For Oo, clout. for chismis and clout. For chismis and clout. Yeah. Mm-mm. So So, ang first, yes. ano ba? Ako ba? Topic ko ba? Kasi Yeah, actually, topic meron mo. kami mga prepare na topic. Pero okay. So, Topic. topic ko muna. Yung topic na napili ko is eto. Paano ba kapag legal naman, pero marami pa rin nagtatanong? Or wait lang. Biglang na-confused. Or paano ba kapag ang edad ang unang napapansin sa relasyon? So this question is pertaining dun sa issue na about kay Apple David and yung kanyang boyfriend na 18 years old. So for Mhm. context kasi hindi po alam ito ni A. Okay, so, and sa mga hindi nakakaalam din ng issue na to. So, ewan ko ba kung bakit to issue, pero sabihin na lang natin na issue. So, si Apple David, siya sa courtside reporter sa basketball, Mhm. ganon. So, matagal na siya dyan sa industry na yan. So, kilala na talaga siya. And then, meron siyang boyfriend. She's 33 years old. So, ka-age lang Uh-huh. natin siya. Yeah. Tapos, meron siyang boyfriend. I think ito yung pinaka-first na public na, boyfriend. Yun. Alam ko kasi, crush din to ni Les. So, inaabangan din niya to. And, yun nga, meron siyang boyfriend ngayon na 18 years old. Ang Mhm. pangalan ay Chad. Yun. Mhm. So, ang question nila dito, yung kaya siya naging issue is parang, una, yung age gap nga. Pangalawa is yung grooming. So, yung Uh-huh. grooming yun nga, parang ginugroom mo yung mas mabata sa'yo. Okay, so i-research natin kung ano yung mas malalim na meaning ng grooming na yan as we go on sa topic. Tapos, yun nga, parang nagiging issue din na kaka-18 lang niya. So, ibig sabihin, minor siya nung nanliligaw, nung nagkakasamping kayo. Tapos, pinablik niyo lang ba nung 18 na siya? Mga ganong issue. So, Mhm. oo. So, sa dami ko sinabi, ulitin ko na lang ulit yung question. Baka nakalimutan niyo. Paano ba
kapag ang edad ang unang napapansin sa relasyon? Actually, for me, Mm. hindi mo naman maiiwasan yun. Lalo na kung public figure ka. Pero honestly speaking, pag hindi mo naman sasabihin yung edad ng tao, hindi yun yung unang mapapansin eh. It will always depends on how they portray their relationship in public. So, kahit naman sabihin natin na mas bata yung lalaki, kung ang pag-iisip ng lalaki is mas mature or mature than his age, I think it doesn't matter, no? For Mm. me, yung question mo, paano ba kung edad ang unang napapansin sa relasyon? I think ah mahirap siyang i-defend. Lalo na yung sinabi mo nga kanina, it will always, people will always think na grooming yon. Mm. Kasi yung grooming nga is like you are making someone, uh, parang prepare mo yung isang tao sa Mhm. isang bagay na para ano lang, parang umakma siya dun sa sitwasyon na meron kayo. Parang ganun. Mm. Ayun Mm. ang pagkaintindi ko sa grooming. Mm. Which is, depende pa rin eh. Kasi masasabi mong grooming kung yung babae ang nagtutustos ng, ng pangtaay sa sariling lalaki. Eh malay ba natin? Malay ba natin? Baka naman, hindi naman pala siya umasa dun sa babae. Mayaman din naman yung lalaki. It's just that the guy likes her. Na kahit malayo yung age Age gap gap. nila is 15 years, sabihin natin, is parang wala sa kanya because he just loved the courtside, ano bang tawag doon, reporter, Mm. 'di ba? So for me, mahirap siyang iwasan, but we have to know the story behind Mm. why that love grew between them, 'di ba? Kasi hindi naman natin pwedeng, ano na kasi yun eh, parang normal na na thinking na ng mga tao yun na, niligawan yan because maraming pera. Niligawan yan kasi gustong makakut-kut ng pera dun sa babae. Parang gano'n, di ba? Which is, hindi naman natin alam yung story behind that guy. Maybe, mas mayaman pa nga yung guy kaysa sa kanya, di ba? So parang, we have to, we have to, we have to know the story behind first before we judge other people. Because mahirap nang mag-judge eh, di ba? Kasi kung ikaw rin naman yung sa sitwasyon na yun, baka hindi naman kasi natin maiiwasan yung ganun eh. Gaya nga ng sabi na, once you fall in love. You don't look, you don't look sa physical attributes, you don't look on the age of the person, di ba? Ano yun eh, talagang pag tumibok na yun, di ba? Di ba? Totoo As a yan. person as a person who is in love, yun ang masasabi mo, di ba? Pero Basta sa tingin ko, tumibok na yun. basta tumibok, wala nang Mm. manggagawa, di ba? So it's just that we just need to understand them and know their story before we judge. Or don't judge at all because their relationship is just between them. It will not always it will not affect your relationship or your life, di ba? Let them live how they want to live their life, di ba? Totoo. Ako super agree ako dyan. Yun yung initial reaction ko dun sa issue na yan. So, pagka yung, hindi mo din kasi talaga may iwasan. Katulad ng sinabi mo na yung kapag ka, ay, ang laki naman ng age gap nila. Natural lang naman yun na meron kang comment, side comment na gano'n, 'di ba? Na magulat. And Yeah. mapapatanong ka rin kung bakit. Lalo na dun sa, kasi ang pinaka-normal, ang usual, hindi naman pinaka-normal, pero yung usual kasi is mas matanda yung lalaki. 'Di ba? Kesa sa babae. Eto kasi mas matanda um, yung babae kesa sa lalaki. So, parang mapapatanong ka na, oh, talaga? Bakit? Ganon. So ako, alam mo ang initial reaction ko without yung wala pa ako na babasa masyadong na comment, gano'n. Ang nag-thread pa ako niyan, nag-post pa ako sa thread na parang, um,
yung parang ang saya ni Apple David kasi wala siyang pakialam sa mga sinasabi ng tao. Kasi nababasa ko may mga negative, sa headlines nababasa ko na may mga negative na comments about Mm. dun sa relationship, ganun. Pero wala pa akong nababasa na masyadong comments from other people. So, sabi ko dun sa threads, sa posts ko sa threads, ang saya ni Apple David kasi wala siyang pakialam sa mga bad comments or sa side comments, ganun. Pero, nung nagbabasa na ako about dun sa issue, parang napaisip din ako dahil nga doon sa word na grooming. So, yan. So, Mm. ito nga yung sa pagre-research ko. Pero, itong pagkakaalam ko, alam mo na yan eh. Pero, on how you will tell people, parang ganito, sabi niya, ang child grooming, kino-consider yun na child grooming daw. Kasi nga, kaka-18 pa lang niya. So, parang considered Mm. minor. Teen pa rin, 'di ba? Yeah, So, yeah, yeah. criminal behavior ang child grooming kasi it's a manipulative process where an adult gradually builds trust with a child or vulnerable person to exploit, abuse, or manipulate them. Mm. Yun na nga. Often, sexually. Kasi 'di ba pag sinabi mong grooming, na, na, ano ba yun? Coconut. Oo, nako-connect mo siya sa sexual, stuff, ganyan. Mm. So, yun. So, syempre, ito na yung pumapasok na pag 17 ka pa lang, hindi ka pa ganun ka-mature, or 18 ka pa lang, hindi ka pa ganun ka-matured. Ganun, 'di ba? So, yun yung nababasa ko. Pero ako naisip ko na, ano lang, for background lang ha, yung guy kasi ata, lumaki siya abroad. So, di ba, usually kapag gano'n na, kahit sabi mo na 18, mas ano sila, independent, mas matured, mas, alam mo yun, kung ano yung way of thinking nila. So, Mm. parang, mas nagsaside ako dun sa, hindi siya groom. Walang Yeah. grooming. Mas dun ako sa, ako ha lang. Kasi yun nga, yung parang, dun sa pagkakaalam ko na parang hindi naman siya grooming kasi nga yung lalaki ganun yung background, ganun. Lumaki siya in a different environment compared sa pagpapalaki dito sa Pilipinas na kind of conservative, ganyan. So yun, tama din naman na i-point out yun ng mga tao kasi nga baka nga naman grooming. 'Di ba? Mhm. So, alam naman natin na out of concern, sometimes out of concern din kapag pinapoint out natin yung mga bagay na yun. Pero tama yung sinabi mo na, what's the story behind? 'Di ba? Sila lang naman yung nakakaalam nun eh. Ganon. Correct. Ayun, so para masagot lang, paano ba kapag ang edad ng una napapansin nila sa relasyon? Ako yung nakakapansin, mas magandang um, kilalanin or kilalanin natin kung kailangan may ma-point out or anong ibig sabihin nun? Ma, kailangan Call out. yun, i-call out. Kailangan mo i-call out yung something doon. I think okay lang din naman as part of the society para, alam mo yun, hindi yun maging normal, ganun. Pero, Mm. alamin natin yung background, ganun. Hindi yung talagang judge na agad tayo, ganun. And, ako kasi, older din ako, gano'n. Yeah. Pero hindi na para, nung Para una, parang, sabihin. actually, nung una, parang concern ko din yun na, alam, mas matanda ako kasi, di ba, ang sabi ko nga sa'yo, ang common is mas matanda yung lalaki. Ganon, di ba? Mm. Pero, iba-iba kasing maturity eh, di ba? Pwedeng same lang True. din pala kami, pwedeng ahead siya, ganun. So, napansin ko kasi sa amin, mas ahead siya sa ibang bagay, mas ahead din ako sa ibang bagay. And, Mm. age, hindi talaga siya nagmamatter. Ganon. Yeah. Dun sa mga ganon. Kasi 1 year lang ata yung age gap namin. Siguro kailangan mo lang i-consider kapag minor na. Pero kapag ka medyo may mga isip na yung mga tao, for example, si Heart Evangelista, Chis Escudero, may mga isip na yan, age is just a number. Alam mo yun. True. Kapag, True. nagbangalan sila eh. So, wala tayong magagawa. That's true. Yun nga yung masama sa society.
they judge before they know the story behind the people, di ba? Right? Though, ano naman tayo? I mean, hindi naman tayo nagmamalinis. We do that sometimes. Or most of the time, sabihin natin, we do that. But at the end of the day, you should reflect naman, di ba? Na will it affect your life? Kung papakilaman mo yung buhay nila or not, di ba? Exactly yan, Um, exactly. and i-call out mo lang naman ang i-call out mo lang naman ng someone kung may proof ka na talagang ginagawa niya is mali, di ba? And Mm-mm. with the story of ano yun? Ano yun? Story of Apple Miss David, David and Chad. Mm-mm. Apple David. Di pa naman natin alam yung story behind it, di ba? So, and the guy is not complaining about anything. So, bakit tayo masyadong affected with the relationship that they are having? Diba? Ikaw Mm-mm. ba? So for example, ikaw ba nasa sitwasyon ng kaibigan ni Cara David, how would you defend her sa ganitong um tag dito pagkukutsa ng public sa iyo? Mm. Grabe yung Sa kanya. pangkukutsa. Bash yun eh, Ano ba? bash. Ano yun? Bash. Bash. Ano Pakala ko ba? pa yun. Ayun, yung parang ginawa ko rin yun nga, kasi parang ako, kasi gusto ko, ay ano ko siya, parang girl crush ko din siya. Parang ang galing kasi niya, tapos ang ganda niya, ganun. So, yung initial na ginawa ko as a fan, is yung nag-post ako na parang, um, sinabi ko agad na parang, kaya ang saya niya, kasi wala siyang pakialam sa mga sinasabi niyo. Yun yung ganun. As a friend, ganun din ako na parang, kung alam ko naman kung alam ko talaga na yung intention nilang dalawa sa isa't isa is malinis, ganyan. Alam mo naman ako na ganun talaga akong kaibigan. Kasi kung hindi rin naman ako nagtotolerate. So kung alam ko naman na malinis yung ano nila, intention nila sa bawat isa, talagang pagtatanggol ko din publicly, ganun. Kasi hindi naman siguro yung makikipag-away ako, pero um, magko-comment ako, ay magpo-post ako ng ganun, na parang kaya siya masaya. Kasi wala siyang pakialam sa mga sinasabi ninyo. Kasi mas alam nila sa bawat isa kung ano yung intention ng bawat isa sa kanila. And yun nga, na nagmamahalan talaga sila. Yeah. Ganon. Pero kung syempre, sabi ko nga sa'yo, kung alam ko naman na may grooming talaga na nangyari, won't tolerate. Pero hindi na para publicly ko sabihin na oh, girinom talaga ni girl si guy. Parang, ano na lang, kakausapin ko na lang privately. Person. Ikaw ba? Ako siguro, may mga kaibigan naman tayong ganun actually. May mga matatanda silang partners, di ba? Mm-mm. Lalo na yung, may isa tayong kaibigan, matanda yung napangasawa niya, di ba? Pero, Teka, sino? Wait lang. Okay. Oo, meron. meron. Ako siguro, gagawin ko rin siguro yung ginawa mo. Will tolerate her if I know the story behind the relationship. Pero more on ano ako din naman. More on moral support ako di ba? Alam mo naman ako Oo. as kaibigan, di naman ako masalita, ma-post or whatever. Lagi akong, kaya mo yan, okay yan, ganyan. For me, siguro pag gano'n ang sitwasyon, I will invite her to go somewhere and enjoy life. You know? Ah. Let them, let them, let them bash you all they want, di ba? Parang buhay mo yan di ba? You have to enjoy your life with the guy that you love, di ba? Pero Totoo. kung gaya nga yung sinabi mo na grinum niya or ginugrum niya yung guy, siguro ako ang gagawin ko rin talaga, sasampaling ko na siya. Ayan, Parang hindi ka oo. nag-iisip dyan, girl. Yun Mananap. totoo yun talaga. Totoo yun, Mamahay. mananap. May sampalan talagang mangyayari. Parang hindi magaling ginagawa mo, girl. Pero, ano naman kasi ako talaga kung nagsalita ako talaga, masakit. Diba? Pero true, hindi naman siya para lang sabihin na Hindi lang masama, para, 'di ba? oh, Wake up just call, syempre, kumbaga.
At the end of the day, parang kumbaga, sabi nga nila, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. So Mm. parang kung tinotolerate ko siya as a groomer, then people will think that I'm also a groomer, di ba? Totoo. And hindi ako ganoon. Hindi, ayoko sa mas bata sa akin. Gusto ko yung mas matanda nga sa akin, di ba? So, Mm. ayoko. Pero kumbaga, depende sa sitwasyon. Kung totoo man na groomer siya or hindi, then doon ako magte-take ng action. Di ba? Mm. Yeah. Yun talaga. Talaga eh, dapat alamin mo, kilalanin mong mabuti yung tao bago ka magsalita. Ayun. Yeah. Ano naman, hypothetical lang. What if nagkagusto ka sa taong, what if lang naman, sa taong mas bata sa'yo? Sabihin na natin na ganito rin yung situation. Paano mo i-handle? Kunwari lang naman na ikaw si Apple David. Paano mo i-handle ang situation? For me, siguro I will weigh. Ano bang mas importante? Yung, yung dignidad ko or yung pagmamahal, 'di ba? Para kumbaga ano kasi ako kasi ayaw ko din talaga sa mas bata sa akin. But if that will happen, Kasi nga sabi mo, pag na in love ka talaga, yeah, di pag ba? yeah. But if that will happen, I'll make sure that I won't groom that person, 'di ba? I won't prepare her or him for something, 'di ba? Let her let her or him um flourish on his own terms, di ba? Kung gusto niyang maging ganyang pamumuhay, then go. But I won't I won't support that. I mean, financially support, di ba? Kasi yun naman ng grooming eh. Yung inaano mo siya sa mga bagay. Parang, oh yan, binili ko sa iyo para maging ganito ka, ganyan ka. Mm. Let him do it for himself. Diba? Kasi honestly speaking, sa relationship, I don't want to spend a lot of money for that person. Totoo yun. Walang halong care. I would spend, but I won't spend too much Mm. for them. Yeah. So, hindi man malabong mangyari na magkagusto ako sa mas bata sa akin, pero malabong mangyaring i-groom ko siya. Ano? Hindi Ma- malabong? Hindi malabong magkagusto ako sa mas bata sa akin, pero malabong mangyari, i-groom ko siya. Ah, mm. Ikaw. Hindi, kasi yung sa inyo naman ni Les, 1 year lang naman yung gap. Paano pag Mm. ganun, kalaki yung gap din? 15 years. Ano, hindi, kung, hmm, kung yon, depende talaga yun sa maturity. Kasi parang magkiklik kayo eh. Ayoko rin naman kasi ng parang, ako yung magdadala ng relationship. Alam mo yon. True. Though medyo alpha ako sa relationship, pero ayoko yung ako lang yung magdadala. So, siguro yun yung isa sa mga factor kung mag-go ba ako dun sa relationship or hindi. Ganon. Mm. Dun naman sa pag-groom, parang wala akong ability to do that. Baka ako pa yung mag-groom. Charot. Hindi rin. Kasi nga alpha. I feel you. Hindi. Pero, Groom in a way that they fund you. oo, He fine, will fund you ganon. for something. Sugar baby. Alam mo, naisip ko nga din yun na parang, nung panahon natin, hindi kasi uso, no? Hindi uso yung Mm. term na sugar baby, Na ganon. sugar baby. Oo, pero naalala ko But we nun, do have that one. Na hanap tayo ng sugar daddy, di ba? yung mga party, And oh it's my not a God, ba't big ko deal. sila? Hindi, Oh. phase lang naman to ng buhay namin na yung super party kami na ang dami nating nami-meet. Yeah. Meron time na na-meet tayo. Naalala mo yun eh, kasi hindi talaga tayo yung magkasama. Share ko lang ha, for ano lang, kwentuhan lang.
Or Share ko kwentuhan. lang na ano, one time, meron akong set of friends, sila, basta meron akong set of friends, puro sila guys, tapos sabi sa akin na, sige na, i-date mo na, gusto ko kasing, gusto kong mag-dinner sa'yo para ililibre niya tayo ng, Mm. sa party, sabi niya. So ako naman gumawa ko. So yung sa kabilang table, yung mga friends ko, tapos kami nagdi-dinner din sila doon. Tapos after nun, party na. So lahat sagot nung Guy. kuya. Kuya kasi siya. Tapos yun, parang, ayun, syempre na-entertain mo. Tapos nagkita tayo nun. Naalala mo, nagkita tayo. Tapos may Mm. kasama ka. Yung kasama mo nun, hindi siya out. Kasi ano ko siya, kabatch ko siya. Ay. Hindi siya out. Tapos nagulat ako na dinidate mo. So, na-out siya ng, alam mo yun? Di mo. Oo. Tapos that time, di ba nililibre ka din niya? Libre niya rin yun. Yeah. Eh, kuya din yun eh. Ay, Oh, kuya ayun. din yun. Kuya din yun. So, may chance. Mga ganun lang po yung mga chance na maging sugar baby kami. Tapos after nun, Mm. syempre hindi Pero na ako na, ano kami, matibay, hindi naman kami nag-groom. Kasi wala naman ah, sila nakuha sa amin. hindi naman. Parang Tama yun nga kami lang lang eh. ba? Parang ano lang, for that night lang. Tapos, hindi mo na nare-replyan kasi hindi mo naman din talaga type. And ayaw din naman natin na mapunta sa situation na manggagamit ng tao, diba? Though, True, nung gabi true. lang na yun. Hindi naman nagamit. Hindi naman Hindi nanggamit na kasi parang nagamit because it's two-way for, yun eh. yeah, Mm. yeah. So, Yun yun na yung lang. mga chance. Yun lang tayo. Hanggang dun lang tayo. Yun lang yung hanggang alam naman natin yung moral compass natin kung ito lang. Hindi na Oh, kaya ng konsensya to. Alam mo yun. So, yun. kaya mahirap din talaga makipagrelasyon pag yung masyadong malayo yung age gap nyo. Kasi yun talaga yung ano eh, yung iisipin ng public. Yun. Sa Lalo na atin. sa ating mga, lalo na sa atin na mga Asians, di ba? Kasi usually, especially women, pag may nakita silang um, Westerners na kasama ng Asian, iisipin talaga nila na, okay, parang, parang may ina-after lang tong Asian na to dun sa Older. Westerner na to. Mm-mm. Without even thinking na how did they meet, saan nag-start, what's their story behind, di ba? Mahal ba talaga nila yung isa't isa? Di ba? Yun na kasi yung ano natin eh, yung common thinking, di ba? Na kailangan nating baguhin din kasi ano na eh, 2026 na syempre, iba din naman yung takbo ng isip ng mga tao. Though may mga, hindi naman natin may iwasan, may mga ganun-ganun talaga, but Mm-mm. we have to know the story behind that. The Mm-mm. Yeah, the story behind the relationship. Oo. Um, yeah. Hindi naman din, okay, just to add, hindi din naman natin sineset aside yung mga chances na ganun. Kasi nga, lalo na sa, alam mo yung, magsabi na tayo, lalo na sa Siargao, yung mga ganun na mga place na talagang yung mga ibang foreigners pumupunta lang doon just to look for younger, Yeah. girls, diba? To groom. Yun yung mga Mm. sigurong kailangan nating i-call out. Yung, di ba, minsan fanay na tayo ng mga foreigners na parang makakita lang tayo ng foreigners, parang, parang praise naman natin sa kanila. Parang dapat True. yun yung mas tuunan natin ng pansin. Di ba? Mhm. Kaysa dito, kay Apple David na, alam mo yun, siguro mas mag-focus na lang tayo dun sa dapat talagang kina-call out. True. 'Di ba? Hindi naman hindi naman dahil ako medyo kasi okay ako dito sa kay Apple David, hindi naman dahil nag-okay ako dito, okay na ako dun sa mga ibang issue ng grooming katulad ng mga, yun nga, sinasabi mo na foreigners pumupunta lang sa Pilipinas para mag-groom ng mga younger girls. And Mhm. alam mo kung anong masakit? Inaalaw ng family. Yeah. Kasi nga, Yeah. para makaangat sa buhay. Angat sa buhay. Ay, naku. Ayun ang mga dapat nang kino-call Actually, out. actually yung mga yun naman kasi
napapansin ko kasi dito sa work ko, marami ka rin talaga makikita ganun na old guys marrying or having a relationship with young ladies. Ako ang mindset ko doon is para lang may companion yung matanda. Kaya pumapayag yung mas bata at yung pamilya nung ano. Kasi they have benefit on both ways, di ba? It's Pero, just that, it's just interrupt lang that, kita. Sige. sige, Sige, sige. it's Sige, just sige. that, masyadong, masyadong, masyadong na ano na parang, tawag dito, masyadong pumapasok ang pera sa relationship. Na kaya Mm-mm. parang pumapangit siya kasi yun yung parang iisipin na ng tao is yung pera ang nagiging center ng relationship niyo eh. Di ba? So parang, okay. Instead of um ano pa, instead of admiring your relationship, people will always think negative things about that relationship. Di ba? Ang question is there even a relationship to start with? Hindi ba dahil yung Mm. babae kailangan ng pera, yung lalaki kailangan ng companion, na hindi lang naman talaga siya companion eh. Alam mo yung kapag niiisip mo na parang may nagkakaroon ng sexual relationship sila, eh bata pa yun. Doon ako parang alanganin Mm. talaga na parang, kasi kung isipin mo, fair. Kasi, yun na sabi mo, nagbe-benefit both ways. Nagkakapera yung isa naman, nabibigyan ng company, pero, sino ba talaga, parang unfair pa rin siya dun sa bata. Para Mm. sa akin na, Yeah. dun sa minor. Kasi nga, talaga nag-groom sila dahil yung way of life na eto na yung akala nilang normal, eto na yung dapat. Alam mo yun? So, kaya dapat mag-step up din talaga mga Asians when it comes to that. Na parang okay, it's not because of his money or if you will enter a relationship with a Western, make sure that you really love that person. Hindi lang dahil sa pera. Which is, hindi natin masisisi kasi nga ang buhay sa, sa, Pilipinas. dito sa Asia. Hindi lang naman Mm, sa Pilipinas, pero dito sa Asia is ganun. mm, Parang kapit patalim na lang ba? Sa gaya nga ng laging sinasabi. But, mm. yeah, it's their life. We just have to make sure that that won't happen to the person we are close with. Diba? Mm. Yeah. Okay, so to end this, Okay. ang masasabi ko Uh-huh. lang is, dun sa magka-relationship na may malaking age gap, as long as sincere and meron kayong good intentions sa isa't isa, wala kayong dapat isipin sa mga comment ng ibang mga tao. Basta Yeah. masaya kayo. Pero, syempre, kapag meron na tayong mga pansariling, um, Pakay. pansariling, Pakay. oo. Alam mo, napaka-deep ng Tagalog ko talagang hindi ko ma, hindi ako maka-dive. Ayun. Pagka meron na kayong yung pangsarili na lang doon, parang we are calling you out na it's not good. Grooming, as dun sa nabasa ko, as per my research, grooming is a criminal behavior. Hmm. So, ayun lang. So, so be it. Yeah, I second the motion, di ba? Kasi di Uh, ba, mahirap din talagang pumasok sa relationship na hindi naman talaga genuine yung feelings mo towards that person. mhm, Parang may in-after ka lang sa kanya kaya pinasok mo yung relationship. Diba? mm. Dapat genuine lagi pag pumapasok sa relationship. So yeah, just like what I said earlier, moving on, may isa pa tayong topic for tonight's video. Ah, Is yung wait isang lang si, topic, wait lang si, nalito ako. So, ito, isa lang. Isang episode lang to. Tapos ito, second episode na.
Or isang episode lang itong dalawa? Isang episode lang kung dalawa. Di Ah, ba okay. tignan Sorry, sorry. dalawang topic tayo? Okay, Or okay. gusto Sorry. niyo isa? Hindi, tama, tama, tama. Okay. So yun. Yung akin naman, yung topic ko is yung sa, pa-raffle draw ni Ivana Alawi na iPhone 17 dun sa Philippines. Which Bakit? is Nag-comment ka? hindi. Yung story doon is like, she will give away like 100 iPhone 17, Yeah. di ba? Mhm. But the twist there is you have to share the the page ng Follow. gambling. Follow the page of yung online gambling na Mm. na page in sa Philippines. So my question is, babaguhin ko yung question ko. Parang mas maganda yung question na to. Sige, sige. Parang Go. makapag-isip-isip ka rin. Di ba? Go, go, go. Paano, ah, paano, kung papasok ka sa ganitong contest? Anong mas mahalaga? Yung premium pwedeng mawala or yung character na hindi dapat ipagpalit para manalo? Anong mas mahalaga? Mas mahalaga. Yung Ganun. yung mapapanalunan mo or yung character mo sa person na mawawala kasi syempre ako personally I'm not into gambling. I don't like gambling at all. Mm. So para sa akin yung sa anong tawag dito pa contest ni Ivana Alawi, I'm not into it. Yung question mo nga sa akin, so nag-comment ka. Of course not. Because, and the first is, I don't like gambling. Second is, I don't have luck when it comes to yung mga ganyan na pa-contest. So, I won't bother na mag-join sa mga ganyan bagay. So, the question now is, kung ang perception mo with gambling is the same as mine, anong mas mahalaga? Yung mawawalang iPhone 17 or yung character mo as someone who doesn't like gambling? Basic, kilala mo ko. So, ang talagang mahalaga sa akin is yung iPhone 17. Charot lang. Ay, Biglang yun nga. bumigay. Kaya natanong kita. At least meron tayong magkaiba yung ano, di ba? Okay ba? Ano, bago ko sagutin yan, um, eto, ibang ano naman to, ibang perception. Alam mo ba na recently meron akong napanood or nabasa na sabi niya na ang mga tao galit yan sa korupsyon. Mm. Unless kasama sila dun sa korupsyon, hindi sila galit. 'Di ba? So ako, hindi ako nag-gamble. Ayokong mag-gamble, ganun. Pero, meron kasing side hustle si Les na hindi siya Mm. nag-gamble pero merong something to do with Gambling. gambling, something to do with gambling. Hindi siya nag-gamble, hindi siya nag-encourage ng people to gamble, pero it has something to do with gambling. So, ayokong sabihin na parang, I hate gambling. Ayoko sa gambling. Ganun. Kasi parang, ang hypocrite lang na, um, meron kaming source of income from that. And at the same time, na sinasabi ko sa inyo na ayoko. 'Di ba? Mm. So, ang sasabihin ko lang is, um, ako personally, hindi ako, I'm not into gambling. Hindi ako para hindi mag-encourage ng mga tao to gamble, ganun. Pero, hindi rin ako para mag-preach. Diba? Hindi rin ako para mag-preach sa mga tao na itigil niyo na yan, na huwag niyong gagawin yan kasi masisira yung buhay niyo dyan. Wala ako sa posisyon na yon. And, yung decision na yon, nasa tao talaga yan. Nasa tao talaga yan. Hindi para pagbawalan mo rin sila. Why? Kasi kahit nasabihin mo na masisira yung buhay niyo dyan,
may nakikita sila na parang, yun nga, source of income. 'Di ba? Kaya nga may Mm. taya ng loto. Gamble din naman yun. Taya ng loto, 'di ba? Dinidiscourage mo ba sila? Hindi. Parang inaano mo rin sila na parang, 'di ba, conversation na tara taya tayo ng loto. Ganun. Kasi parang hindi siya yung parang, alam mo yung parang straightforward na nag-gamble tayo. Pero parang norm Mm. na kasi yun dito sa Pilipinas na part na yun ng buhay na tumaya ka ng loto, gano'n. Doon naman, okay, yun yung background ko sa gambling, yun yung comment ko sa gambling. Doon naman kay Ivana, doon sa posting niya, actually, pa-comment na ako talaga kasi nakita ko na million comments, million likes, and million comments. So parang sabi ko, sali nga ako sa trend, sabi ko. Pero, nung nakita ko nga na kailangan mong i-share, nung nakita ko na yun yung mechanics to win, parang napaano rin ako na parang, ay, hindi eh. Hindi ako para mag-encourage, hindi ako para supportahan yon. Kasi, personally, hindi ko yun gusto. Ganon. Mm. Pero, dun sa mga sumali, sa mga, alam mo yun, dun sa mga nag-comment, ganyan, dun sa mga nag-follow, nag-share, hindi ko para i-judge sila. Kasi, iPhone 17 yun. Saka naman makakapulot na iPhone 17, 'di ba? And hindi naman ibig sabihin nun na na magagamble na rin sila, 'di ba? Pero in a way, sinuport nila yung casino, 'di ba? So, pero Mm. a part of me, iniisip ko din na parang yung mga iPhone 17 na na ipapamigay, yung part yun ng pera ng mga taong totoong nasira sa gambling. Gambling. Na parang tapos ngayon pagpipiestahan na parang, sana makuha mo ganito. Pero ganun talaga eh. So, nasa sa'yo yun kung gusto mo, kung ayaw mo, kung encourage mo o discourage mo yung mga tao. So, that's my stand. Mm. Okay, I accept. Sa akin Thank naman, you for accepting. actually nung nakita ko yan, same tayo na, okay, parang knowing iba na Alawi na mayaman naman talaga siya. She is really rich. Nung nakita ko yun, sabi ko, uh, bongga siya kasi talagang gusto niya magbigay, mag-share ng blessings niya. Then, after a while, nung nakita ko na, okay, kailangan mong i-share or kailangan mong i-follow yung certain page ng casino. Sabi Mm-mm. ko, okay. The sincerity is not there at all. For me. For me. Because parang nahikayat mo yung tao to do something because of the iPhone 17. Na parang, na parang for me, uh, parang, parang nasa-force eh. Parang nasa-force yung tao na, okay, sige, i-follow na lang natin just for the sake of the iPhone 17. Mm-mm. Di ba? Kaya ang chance mo naman na manalo doon is sabihin nga natin nasa millions na yun. So parang ang chance mo doon is nasa 100 lang naman ang bibigay niya. So parang Mm. sabihin mo naman nasa 1 Point in zero 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 zero. 20,000. O parang malabo, kumbaga. Mm. But you joined that competition, di ba? Na, okay. Parang for me, my perspective is nasaan na yung, although hindi ko naman sinasabi na pare-pares tayo ng perception when it comes to gambling. Diba? Mm-mm. But for me, parang malaking ano na kasi yun, issue sa atin sa Philippines yung gambling, di ba? Na may mga Mm-mm. nalulong sa ganung ah, pamumuhay, which is nasira rin talaga ang buhay nila. Dapat yun ang inisip eh, na parang if you will support something, it should be it should be going to your uh, pananaw sa buhay, di ba? Yung mga paniniwala mo na, okay, ito yung pinaniniwala ko na tingin ko okay. Dapat it will go with that. Di ba? Though sa akin siguro hindi siya
umaayon sa buhay na gusto ko, then yeah, I'm not against them, but I won't support that 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 thing, diba? Support. And then yeah, and then maintindihan din naman natin yung mga sumali dun sa contest niya na yun na baka nga naman mahirap sa presyo ba naman ng iPhone 17, mahal din naman talaga. So if you will win that, parang napakaswerte mo, di ba? And we Mm. all have our own walks in life. Baka naman for them, that's really how they want their lives to be. Diba? Na parang umaasa sa pa-contest ng ibang tao, sa bigay ng ibang tao, instead of working hard to have that thing, di ba? Kasi hindi naman tayo pare-parehas ng swerte sa buhay, di ba? Mm. You might be lucky in that thing, but you won't be lucky in another perspective of life. I mean, in the perception in life, di ba? Ako, swerte ako din sa bagay na to. Hindi ako swerte sa gambling. Parang gano'n. So, I won't judge those people who join that. But I would like to say that those influencers, they should balance their influence to the people. Diba? Na they should influence better, 'di ba? Kasi kung gaya nga na sabi ko kanina, kung susuporta ka rin lang ng isang bagay, make sure that it will go with your pananaw sa buhay Principles, moral or principle. compass, yeah. Well, yeah, 'di ba? Well, I don't know for Ivana Ilawi, maybe her principle in life is to ganung bagay, di ba? It aligns with her principles in life, di ba? Then it's okay. It's her life to live. But yeah, yun lang. Kasi parang for me, nung nakita ko kasi yun, parang question ko lang talaga yung sincerity of giving that iPhone 17 after knowing na you have to follow a gambling page, diba? Na, okay, parang nadismaya ako ng konti kasi anong kung mayaman siya eh. Kaya naman niyang bilhin yun without joining that gambling page, di ba? Baka nga mas Totoo. mayaman pa siya dun sa gambling page na yun. Di ba? I doubt naman. Kasi, ito pa ha, kasi yung parang yung flow nung content niya is parang sinabi niya na bibili siya. And then towards Mhm. the end, kasi pinanood ko talaga siya dahil gusto ko nga talagang sumali din. Towards the end, ni-reveal niya na may share yung yung gambling ano nga page Mhm. dun sa mga iPhone. So hindi 100% na galing sa kanya. And yung purpose is hindi talaga to give kundi magpadami ng followers. Kundi Correct. magpadami ng mag mag-join dun sa ano sugal ganyan. Mhm. Okay. May gusto lang ako i-share sa'yo. Kasi, sabi mo hindi ka swerte sa mga ganon. Gusto ko lang i-flex na swerte ako sa mga ganon. Kasi, alam mo ba, sa Qatar, 2 times na akong nanalo. Yung one time, nanalo ko ng ticket. Yung ticket pa na yun is, ano dun sila, Jonas, anong pangalan na nun? Yung Jonas Jonas Brother. Blues, hindi, Jonas Blues, basta yung mga DJ, music Gina. festival siya. Jonas, naging ano na Jonas. Music festival siya nung FIFA. So, ano yun, big deal yun. So, sabi ko, sali nga ako dito. Pero kasi yun, parang comment lang. I like, comment, share nung page mismo. Tapos, imbis na 2 tickets yung napanalunan ko, binigyan pa nila ako ng extra. So, ang saya. Yung pangalawa naman, nanalo ako sa Nando's. Isang Mhm. popular na Yeah, restaurant yeah, sa yeah. Qatar, ganyan. So, Nakwento mo. oo. Tapos, super dami. As in, ang dami talaga nung, ano pa ganyan. So, yun. Gusto ko lang i-share na, na swerte ako sa ganun. Kaya, pag may mga ganyan na gusto ko din talaga yung mapapanalunan, sumasali ako. Except for this one nga, kasi parang nga, nakakaano nga yung intention niya na parang, talaga bang to give lang? 'Di ba? Katulad ng mga contents niya, sorry to bring this, pero parang, mm,
Though ang sayang panoorin na may natutulungan siya. Parang, ano din eh, two-way din yun eh. Mapapa-question ka na. Hmm? Mapapa-question ka na sa Intention. sa intention. Yun talaga yung intention talaga. Kasi ang purpose ng yung mga sinalihan ko dati is magparami sila ng mga followers nila. So ito, ang intention is Mm. ano talaga, nagparami ng followers. And syempre kapag finalo mo yung page na yun, hindi man lahat tayo, pero meron yung isa o dalawa na mapapatry dun sa sugal, 'di ba? True. Mm. True. Ayun. Ah, Tapos meron kasi well, sinabi kanina na yeah. yung about sa buhay, like, eto, gusto niyo gusto niyo manalo ng iPhone 17 in easy way. Gusto niyo magkaroon ng iPhone 17 sa easiest way to follow, to share, 'di ba? Ganyan. Mm. Compared dun sa talagang pagtatrabahuan mo. So kung ang kapalit naman ay yung prinsipyo mo sa buhay, mas magandang pagtrabahuan mo na lang. True. 'Di ba? At the end of the day, magiging proud ka pa na, I got this iPhone 17 from my hard work. Kesa dun sa, I got this iPhone 17 from following this gambling page na hindi naman swak sa paniniwala mo. 'Di ba? Mm. Yeah. Yun yung point ko lang. Sana, sana yung mga influencers, sana yung maging sincere sila sa intention nila of giving away, diba? Giving away some things. Okay. Okay. Meron ba akong gusto i-add sa'yo kasi? Kasi nga, tawag dito, um, sabi ko nga sa'yo, meron kaming source of income na related siya sa gambling. Kasi sasabihin ko na sa Mm. inyo, race kasi ng horse. So, syempre may taya-taya din doon, di ba? Yes. Ah, Tapos sabi ko sa kanya, what if mag-ano ka din dyan, mag, mag-chat ka True. mag-email ka ng mga para magsusponsor na other gambling alam mo yun, parang related dun sa horse racing na parang i-sponsor yung mga mo, post mo kasi sayang yung followers, ganyan, ganyan. So, dito, parang napa-question siya sa akin na parang, ha, talaga ba? Gagawin natin to. Yung parang, eto na nga ito na yung ginagawa natin. Parang bakit dadagdagan pa? Parang bakit ka magpapasponsor ka pa? Parang ganun. Which is, Mm. ayun nga naman, at the end of the day, syempre, yung decision mo pa rin dapat swak din talaga dun sa paniniwala mo. Kasi parang, Yun ang yun. hypocrite na parang dahil magbe-benefit ka, 'di ba? Parang Kaya, kakalimutan kaya mo mo na na yung yung prinsipyo. prinsipyo mo. So, ito nga yung question ko sa'yo. What if sumikat ang The Group Chat Podcast and Mhm. as in talagang 1 million pesos per video ang offer sa'yo? Iano mo lang, Mm. fa-flash mo lang dyan, yung gambling site. Is it a yes or no? For me, no. I have that. I know, no. For me, no. Pero kasi that decision it will depend on the both of us. Ako, for sure, no. Because I'm not into gambling talaga. Marami pa namang Mm, products. Marami pang ibang products. Hindi lang sila. Diba? hindi lang gambling. And ano naman kasi, although sabihin natin pera yon, kaya natin, kailangan natin, di ba? But gaya nga nung sabi mo kanina, it's better to spend those hard-earned money than flexing something that is easily get from something that is not going to your principles in life. Diba? Ikaw, ang tanong, ikaw. Ako, hindi, tama yung sinabi mo. Kung inoferan tayo ng ganun, ng gambling site, may potential tayo for other products.
may potential Yeah. na kasi sila nga eh, 'di ba? So, Mm. oo. Siguro mas malaki lang yung offer nila pero merong product na swak dun sa branding natin, 'di ba? Yeah. Hindi lang sa branding natin, kundi sa prinsipyo natin, yung tayo mismo, yung pagkatao natin na hindi man ganun kataas yung offer sa atin, pero hindi natin i-compromise kung ano yung paniniwala natin. True. 'Diba? Actually, may nangano ako doon na parang Steve Weiss ganda. Nasabi niya yun sa isang episode nila sa sa tawag dito sa Showtime na may nag-offer daw sa kanya ng product. Pero hindi kasi siya akma sa parang na sa prinsipyo niya sa buhay. Kaya dinecline. Pero he's also promoting Oh, pero sugal. I'm not saying naman na gambling yung ano niya. Pero parang may isang product na, ayun pala yung sinasabi niya, yung kung hindi naman siya naniniwala sa isang product, why would he promote it? Mm. Branding Kasi, mo din, ganun. Diba? mm. Kredibilidad mo rin yung mako-question eh. 'Di ba? Kung kunwari True. parang, sige, promote natin, Bessie, kasi may 1 million. Pero alam naman ng mga taong nakapaligid sa atin na parang tayo mismo di natin sinusuportahan yun. Tapos tayo ipapaano natin. 'Di ba? Parang question of credibility and integrity. Tsaka ano naman, ang tawag dito, kaya naman natin kitain with pag pinagsama-sama yung mga companies na talagang naniniwalaan natin na swak sa prinsipyo natin sa buhay. Diba? Mhm. And having said that, sana may company talaga or brand na maniwala sa may 127 subscribers, 'di ba? Yun talaga yun. Pero, why not? Baka Malay mo sinasabi na, naman. pag narinig to ng mga ano, yung mga sugal-sugal na yun, ang feeling, 127. Excuse Compared me, compared to iba kahit na alawi na mag million, no? million. Excuse me, kahit na, at least kami may ano, 'di ba, prinsipyo. Mm. Yeah. May isang question pa ako actually. Yung Mhm. yung original question. Ano yun? Kasi yung original question was, um, paano kung isang post lang ang pwedeng bumago sa buhay mo? Saan ka mas masasaktan? Yung hindi ka napili or yung umasa kang doon nakasalalay ang pag-angat mo sa buhay? Hmm. Yung hindi ka na, anong mas masakit? Yung hindi ako napili o yung umasa akong doon? Yung umasa ako na doon nakasalalay yung pag-angat ko sa buhay. True. Parang, syempre, question is, ba't ka man iasa? Pero, ito, hypothetical na, doon ako, yung na iniasa ko na lahat doon eh. Alam mo yun? Eh, pag doon mo doon mo inasa yung pag-angat ko sa buhay, ibig sabihin, I gave my all doon. 'Di ba? I mean, Yeah. not all, yung talagang expectation mo eh, Nandun na. yun. Mm-mm. Kung hindi ako At napili mas doon, masasaktan ka. Mas masasaktan ka sa ganun. mm Kaya mas maganda talagang magtrabaho ka. Sabi nga, mm gaya nga nung sinasabi ko lagi na, you have to find your luck. Hindi, we have our own ways of finding our lucks. But I think ang pinakamaganda is yung magsipag ka at hanapin mo kung saan na nababali yung kasipagan. Diba? Ay, meron ako i-share sa inyo. Okay, so, um, dun sa current food court na kung saan kami, so, syempre, ano kami dun eh, pantay-pantay kami ng food traffic. Meron lang mga nauna, mas marami sa kanila, ganyan. So, pero, pare-parehas yung mga taong nakakakita sa amin, ganyan. Or dun sa product namin. So, kami, so magti 3 months na kami doon. Pero may sumunod sa amin. Ganon. Hindi naman always wow yung sales, ganon, di ba?
talagang minsan madi-discourage ka din na, oh, bakit ganito lang, ganyan. Pero, ito yung comparison na kami, kahit na okay yung sales, wow yung sales, hindi okay yung sales, ganun. Ando dun kami, talagang, wala, same, consistent lang na nandun kami, nag-open kami, nag-show up kami, ganyan. And then, meron yung isang store doon na, ano siya, parang dire-diretso atang araw na super hindi okay yung sales niya. And parang ino-open up naman niya sa ibang stalls na parang nade-discourage na siya, ayaw na niya. So, hindi siya consistent mag-show up. Yung Mm. work niya, yung, alam mo, makikita mo na parang ayaw na niya, ganon. So, ang ano na nun, so hanggang sa, hindi na siya nag-open ngayon. Hindi ko alam kung anong plano niya. Pero hindi na siya nag-open. And, syempre, walang result. Compared sa amin na consistent, hindi man, alam mo yun, hindi man consistent yung sale, pero consistent yung hard work na nandun kami, nag-show up kami. And makikita mo may result. So, ganun lang din yun. Sa tayo, lahat naman tayo, iba-iba man yung mga opportunity natin. Kasi iba-iba naman kami ng products eh. So, iba-iba man yung opportunity natin. Pero as long as nandun yung hard work, consistency, and yung talagang gusto mo na gusto mo magkaroon ng result, talagang magkakaroon ng result. Ganun din naman yun eh. Kasi sometimes nade-discourage ka sa mga, sabi mo nga, salak mo sa buhay. It's because of your actions din. Ganon. Mm. Kaya sometimes yung mga tao na mas gusto kasi nila ng easy win lang, ganon. Na Yeah. parang, ito, katulad ng gambling, na kap- tapos kapag ang result hindi okay, syempre ma-hurt ka. And Mm. ang masama pa doon kapag, syempre pag sumusugal ka, may nawawala sa'yo. Diba? Mm. Kaya gaya nga yung Unlike, sabi ko kanina. unlike kapag ka, ginamit yung, ano man, yung may hard work ka, hindi man ganun kalaki yung na-gain mo. Pero, ang result is may na-gain ka. Mas may Mm. na-gain ka kaysa mas may na-loss ka. Mm. Gaya nga yung sabi ko kanina, it's really parang mas fulfilling sa feeling yung nakikita mong umaangat yung buhay mo dahil sa mga mga paghihirap, mga pagsubok, mga success na na-encounter mo sa daily life mo, di ba? Parang Mm. okay, it's been like 5 years, 7 years na nandito ako sa Thailand, but I see my life better Mm. than what I used to have before in the Philippines Mm. because I really work hard for it, di ba? Na parang I top myself, I salute myself for being being persistent in making my life better, di Mhm. ba? And not just depending on someone to make my life better, Mm. no? Para kailangan na nating baguhin 'yon. Yung ganung mindset na we should depend on someone to make our life better. Not Yeah. someone or something. Something, In this case, di ba? sugal, diba? Yeah, to guide, di ba? Kaya you have to find your value sa mundo para mas mapakinabangan mo yung paghihirap, yung mga pawis na ini-spend mo dun sa mga madalihang pagkita ng pera na hindi naman akma sa prinsipyo mo sa buhay or sa society ba. And alam mo So na, you, ano na, just to add and ano, na yung reality, kasi yung iba gusto nilang sumugal kasi nakikita nila yung iba na sumakses doon. Meron din naman mga sumasakses na umuoking buhay dahil sa sugal, ganyan. Pero meron din nasisira yung buhay. Minsan nag-e-end pa yung buhay. Kung nanonood mas kayo ng marami. kung nanonood kayo ng mga balita na nagkakaroon sila ng maraming utang, na talagang financial crisis talaga sila dahil sa sugal. So,
dahil sugal siya, hindi ka sure dun sa result. Kaya, And mas yeah. maganda na wag ka na lang dun mag-rely. 'Di ba? Mm. Totoong Totoo. job na lang, totoong work na lang. Mm. And magre-risk ka na lang din. Dun na lang sa isang bagay na um, makokontrol mo yung result. 'Di ba? Like, hindi ko naman sinasabi na walang nalulugi sa negosyo, pero at least, pag negosyo ka, yung risk mo doon is medyo nakokontrol mo, di ba? Nababalance mo. Alam mo yung True. result. True. Kaya actually, yun nga yung sinasabi ko sa mga tao na kapaligid sa akin. Kasi dito sa Thailand, maraming mga ganun, mga taong nakadepende sa gambling. Meron akong isang staff before na talagang after ng sahuran, mga sabihin na natin 1 or 2 days after ng sahuran, wala na siyang pera because of gambling. Talagang sinusugal na lahat ng ano nito. And then Minsan after three nagkakautang ka pa. months, no, nagkautang siya. Mm. After 3 months, nagreklamo ang asawa niya na bakit daw delayed ang sahod ng asawa niya lagi. Sabi niya, kaya parang na-question ng HR na, ha? Parang delayed? Parang hindi naman kami na-delay ng days or ng days. Hours lang na eh. Pag minsan kasi na-delay naman talaga. Pero hours lang kasi may pang eksaktong oras ang pagpasok ng pera. May mga ibang araw na late ng 3 hours. But it will come on the same day. Kaya tapos doon nalaman ng HR na after niyang matanggap ang sahod niya, sinusugal na kagad. Parang, hindi, parang nawala na yung priority niya sa buhay. Nasira na yung diskarte niya sa buhay dahil lang sa gambling. Kaya, kaya parang, And it's ah, addicting, kaya nakakatakot. Diba? totoo. Kasi, lalo na sa mga online gambling, kasi yung mga yan, ano sila parang pinapatakbo ng computer, di ba? Siyempre, nakaprogram yan na, okay, Mm. this person will play. Papanalunin natin sa mga unang laro. After Mm. that, siyempre may engganyo siya na tumaya ng tumaya kasi siyempre nananalo siya. After a while, biglang matatalo siya ng pakonti-konti, tapos biglang Mm. panalo ulit, tapos talo ng diretso. Then, parang, pag ako yung nung sitwasyon na okay na nanalo ako, tapos biglang natalo, parang okay, tama na. Kasi wala na yung luck. Kasi natalo ka na eh. Diba? True. Yung isang staff ko dito, actually, sabi niya, nag-ano daw siya, tumaya daw siya sa FIFA. Kasi di ba, ano ngayon, World FIFA. Cup, Mm. nanalo naman siya. After Mm. that, hindi na daw siya tumaya kasi parang natatakot siyang mawala yung napanalunan niya. Sabi ko, yeah, that's good. That's good. At least may That's good to control know. pa. At least may control pa. Di ba? Mm. Parang tumaya daw siya ng 1,000, nanalo siya ng 10,000, parang yan. Sabi ko, malaki yung napanalunan mo. Tatanong niya nga ako na, tingin mo ba yung 1,000 na ginastos ko for yung dun sa ganong ah, gambling malaki? Sabi ko, kung iisipin mo na ang sinisweldo mo is parang ang arawan mo is like 500 baht. Malaki kasi more than what you earn that day. Di ba? Mm. But kung meron ka namang spare na kaya mong mawala sa'yo, then I think it's okay. Pero hindi para i-encourage kitang mag-ano pa, magsugal pa. Diba? No? That will always depend on your decision in your life, diba? Your priorities in life, diba? Parang okay, there are some things na pwede mo pang paggastusan yung pera mo na. Parang kagaya sa akin na instead of uh, susugal ako sa gambling, isusugal ko na lang sa investment, diba? At least Mm. that thing, I know na one day, I'll get something from it, diba? Na I'm sure na meron ako makukuha. Unlike sa gambling na, ano kaya, 50-50 ka, minsan baka 40-60, hindi mo alam Hindi mo kung talaga mananalo alam. ka o ba. Diba? Mm. Kaya yun, we have to, we have to think wisely when it comes to gambling. Okay, will it help my life or not? Mm. Ayun.
So, nasa sa inyo pa rin yan. Ganon. Sinabihan lang namin kayo ng mga, alam mo yun, yung mga pwedeng mangyari, ganyan. Though hindi pa kasi Yeah. tayo nakaranas eh. So, syempre, ano kami dyan, ayaw naming maranasan yan. Ganon. Hindi, Ayun, tsaka ang maraming prinsipyo options kasi ng naman eh. Hindi, parang sinasabi lang din natin na maraming options kung may gusto ka financially. Ano mo yun? yeah. Hmm. So yun, di ba? At the end of the day, ang pulot naman nating aral doon is parang we have to weigh kung talagang saan ba mas makapanatag yung kalooban mo na sa mga gagawin mo, di ba? Na kung gagawin mo ba to, okay ba? Ah, peaceful ba ang tulog mo sa gabi pag pag ginawa mo to or hindi, di ba? Kaya let's go with that peaceful life, di ba? Na, okay, Yeah. parang instead of pressuring your pressuring your life, stressing your life into something na wala ka namang kasiguraduhan. Doon ka na sumugal sa talagang mayroon kang kasiguraduhan, diba? Na may makukuha at may makukuha ka or may mabe-benefit ka. Kasi mahirap na ang buhay ngayon, di ba? Na we have to be mindful about our actions. So And ang yun. pinaka totoong wealth, katulad ng sinabi Peace ni na lang. A, is peace of mind. Iba kapag may Yeah. peace of mind. True. That's true. Yes. Yeah. So yun, mga chatters, diba? Sana nag-gets niyo yung mga perception namin when it comes to things. Diba? Kasi gaya ng first topic natin about dun sa age for the relationship and then about my topic naman is yung sa gambling, diba? It's our perspective, but it's you also have your own perspective on those topics, and we respect that. It's just that we just want to share our perspective on that. And it might affect your perspective if hindi tugma yung. So yun, parang we just want to share our perception when it comes to those topics. And if ever man na hindi tayo magkatugma ng perspective on those topics, then sorry. We just want to share. Sorry. And Ay, maybe hindi naman, maybe it will affect your perspective. Diba? And of course, mm, gusto rin naman natin marinig yung perspective nila. Di ba? Kung ano yung, kung ano yung thinking nila about those topics that we have tonight. mm-mm. And para nung malaman natin, they have to comment on our comment section dito sa YouTube. Yes, feel free to Or sa comment, Facebook. guys. And para naman malaman nyo pa ang aming mga previous episodes, please follow our social medias here in YouTube, Spotify, Facebook, The Group Chat Podcast with BNB. Yes. And gusto ko na mag-sorry agad kasi hindi ata ako nakapag-upload recently sa Spotify. Pero upload ko sabay-sabay yan. Talagang kung gusto nyo, sabay-sabay yung pakinggan. Pero sa YouTube, very updated kami. And yeah, you can also email your stories. Open pa rin kami ha sa mga, kung gusto nyo ng mga mag-share ng mga stories ninyo, ng mga comments ninyo. You can also email us at tjcpodcast@gmail.com. And Ayun. So, sana meron kayong nakuhang something na maganda from our topics today. And sana na-entertain namin kayo. Actually, you don't have to really watch us, guys. You can make us your background kapag mayroon kayong mga ginagawang bagay-bagay. yeah, And, ayun, salamat! mas gusto naman natin talaga yan. Pinapakinggan lang tayo. Kasi parang magkaibigan lang ba na nagkakwentuhan. Chismisan sa Facebook. Yeah, group chat, Yeah. hello. Group chat, hello. Ano to? Saan kayo nakakita? Okay. Wait, natatawa ako. Ah, Saan kayo okay. nakakita ng group chat na dalawa lang? 'Di ba wala? So, sumali kayo. Wala. Okay? Sumali kayo.
Okay, till next Okay, episode. bye. Bye. Thank you, Bye. Thank you A. so much. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.